Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon yung nangyaring oral argument sa Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue. Okay, so isang Supreme Court Justice ang naglabas ng hinaing sa napakababang tulong na binibigay ng PhilHealth sa kanyang mga members. Yeah. So ito sa balita ng ABS-CBN News, justices raise personal concerns in oral arguments on 89.9 billion PhilHealth Fund mess. Okay, see, Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez, during the oral arguments, isinalaysay niya yung nangyari sa kanya nung na-hospital siya. Napakalaki ang kanyang bill pagka-hospital, napakaliit naman ang natanggap niya sa PhilHealth. Okay, so ito, 2 years ago, sabi ni Justice Lopez, Joseph Lopez, 2 years ago, I was treated of esophageal cancer, which went into my lungs, and I had to be confined for more than 2 months in one hospital in Metro Manila. And if I recall it correctly, my bill runs up to almost 7 million pesos. And would you know how much of it was covered by PhilHealth? Yan ang tanong ni Justice Lopez sa abogada ng PhilHealth na si Paula May Tongkeyeng. Okay. So sabi ng abogada, I am pretty sure, Your Honor, it is not more than 10%. Grabe. So kung 7 million, ang 10% ng 7 million is 70,000. Tama ba yun? Yeah, 70,000. So not more than 10%. Lopez said he only received 50,000 pesos, which is much lower than 10%. So, 5% lang. Ay, hindi. 5% ba ito? He also lamented that for the successive treatments worth 40,000 each, he did not receive anything from the state health insurance. Okay? So, anong lesson natin dito? Ito, Supreme Court Justice na. Kung ganyan ang treatment ng PhilHealth sa kanya, much lalo na yung mga ultimo lang na pasyente, talagang hindi nila pagsisilbihan. Yan po, nakakadismaya ang ating PhilHealth. Kaya, blessing in disguise na nangyari ito na zero subsidy at ang PhilHealth at sinampan ng kaso at lumalabas itong mga issue na ito. At ito, sabi naman ng is tumaas na daw. Okay. PhilHealth Senior Vice President Rene Limsiaco assured Lopez that the case rate of PhilHealth had already increased. So, kailan nag-increase? Sabi ng Vice President, increase na po. 2024 po, starting 2023 actually, and then 2024. Grabe yung increase ng case rate ng PhilHealth. We have 30% in February of 2024 and another 50% by December 2024. The average value of case rate increases po, I think, nasa 13 to 14,000 pesos po. Then, nagbiro ang Justice Lopez. Sabi niya, Lopez then joked that his cancer came at the wrong time.
Kasi kung ngayon pa siya nagka-cancer, edi naka-avail siya ng 50%. I don't know kung tama ito ha. Please comment mga kaibigan kung totoo ba na naging 50% na. Kasi a few months ago, may nabasa akong post na nagrereklamo yung isang pamilya. Kasi yung padre di pamilya, for so many years, I think mga more than 20 years na siyang nagko-contribute ng PhilHealth, ang laki ng deduction. Nako, yung anak niya, bagong panganak na anak, kawawa, hindi inasikaso sa isang ospital, dahil nga kulang ng ng PhilHealth, pinasa-pasa. So, bakit hindi nila gayahin ang Davao City? Kasi sa Davao City, libre ang mga hospital dyan eh. Ang dami ko ng nababasang post o mga videos na nagte-testify. Kahit hindi sila taga Davao, libre, may pabaon pang gamot paglabas nimo. Yung isang nabasa kong post, 1.5 million ang kanyang bill. Ni Kusing, wala siyang binayaran. Pag alis niya sa ospital, may pabaon pa siyang gamot. Oh, kung kaya ng Davao, bakit hindi kaya ng PhilHealth? So, ano pa? South Cotabato. Believe din ako itong South Cotabato. Ang mga hospital nila, government hospital sa South Cotabato, then may dalawa pang probinsya. Kalimutan ko na yung I think Zamboanga de Sibugay and basta dito sa Mindanao. Walang cashier yung mga hospital. Bakit? Kasi pag na-hospital ka sa South Cotabato at may dalawa pang probinsya, hindi mo na kailangang magbayad. Automatic, uwi ka na lang. Dapat ganun lahat. Luko-luko itong PhilHealth na ito. Kung hindi pa na-booking itong kalukuhan nila, hindi pa nila increase. Bisa naman, 10% lang. Ang laki-laki. Billions of pesos ang naiipong pera dyan. Tapos, gagamitin lang kung saan-saan. Kinuha ang 89.9 billion at ginamit sa mga tulay, sa mga napunduhan naman yung mga tulay. Umutang nga pa nga tayo sa yung tulay sa Guimaras ba yun? O yung Panay Island Guimaras Bridge. Umutang tayo ng ilang $billion sa South Korea. Bakit hindi gastusin yun? Bakit kinuha pa ang PhilHealth? Kaya kalukuhan talaga itong PhilHealth. Salamat at may Supreme Court justices tayo na tumutulong sa atin. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Uy! Yawas ka na! Ikanubos din eh! Iwatan na niya yung kabay ka dalong. Tiga ulan na gyud. At sa nagid si tatay og ulan ang gaatop. Og karon dali-dali gyud si tatay sa pag-atop maski nagaulan kay nalipay siya nga natagaan og gero. Og at least nga mapulian daw ang iyang atop nga dako na kayog bangag. Og karon concentrate gyud siya bahala gaulan. Gatop gyud siya. O gitabangan pod si tatay sa iyang anak. Karon ante unsa imong kasulti nga karon top na gyud mo. O kanang di na gyud mo maulanan. Unsa imong Salamat po sa Ginoo kay na ato pa na gyud maray. Nanay na magkakatag sa akin. Ang na magkano sa ilang ang kadaraan.
Nay, animals. Nga karon nakaatop na gyud mo. Nanay among ato. Maayo na gyud ang inyong balay. Okay, nakaatop naman gyud mo. Dili na mo maulanan. Huwag na yung ulan. Oo. Oo. Sige ante, salamat. Oo.